Kabanata 971. Naglagay si Brad ng isang kasunduan at isang itim na tinte na panulat sa mesa. Kung pinili mo ang una sa pagpipilian, maaari kang umalis ngayon. Kung pipiliin mo ang pangalawang opsyon, mangyaring lagda ng kasunduan dito. Sa kasunduang ito, ay transplant ko ang spleen para sa iyong ina, at ang iyong donasyon ng organ ay magiging katanggap-tanggap at legal din. Depende ito sa pagpili na gagawin mo. Masyadong malupit ang kanyang pamamaraan. Si Brad ay nagpanggap na isang mabuting tao. Nilinlang niya si Gabriel na lasunin ang kanyang ina at ipadala ito sa guillotine. Kung namatay ang ina ni Gabriel, makokonsensya siya sa buong buhay niya. Siya pa nga ang magiging mamamatay tao na pumatay sa kanyang ina at paparusahan ng batas. Masasabi ng isa na wala nang babalikan si Gabriel. Nakikinig lang siya sa kaayusan ni Brad na ayelay ang kanyang buhay at iligtas ang kanyang ina. Kung gagawin niya iyon, at least mabubuhay pa ang kanyang ina. Mas mabuting magkaroon ng isang tao ang mamatay kaysa dalawang tao. Sigaw ni Gabriel. Mom, hindi ako filial. Hindi kita makakasama hanggang sa ikaw ay matanda at patay. Pero huwag kang mag-alala, masusuklian ko ng aking kamatayan bilang pasasalamat sa pagpapalaki mo sa akin. Nay, manatiling buhay sa aking spleen. Kailangan mong mamuhay ng masaya. Tumingin si Gabriel kay Brad at walang pag-asa na sinabi, pipirmahan ko ang iyong kasunduan. Iyon ang dapat tanging pipiliin niya sa lahat, maaari niyang piliin. Kapag nag-set up si Brad ng isang tao, ang iba pang mga opsyon ay kalabisan. Alam ni Brad kung ano ang pipiliin at gagawin ni Gabriel. Kung ikukumpara sa isang bihasang tusong tao na nagtrabaho ng ilang dosenang taon tulad ni Brad, ang isang walang alam at bagitong estudyante sa universidad ay talagang wala sa parehong antas. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Simula pa lang, niloko na ni Brad si Gabriel. Bitawan mo siya. Agad namang binitawan ng mga bodyguard si Gabriel. Huminga ng malalim si Gabriel, dahan-dahang naglakad papunta sa mesa, at inabot niya ang itim na tinta na panulat. Kapag pumirma siya sa kasunduan, mawawalan siya ng buhay. Sa huli, tinitigan ni Gabriel si Brad at muling kinumpirma, Brad Dawson, nangako ka sa akin na ililipat mo ang Polly ko sa aking ina at pananatilihing buhay siya. Tumango si Brad. Magtiwala ka, lagi kong tinutupad ang pangako ko. Hindi kailangan ng aking pasyente ang iyong Polly. Maaari mong lagdaan ang kasunduan ng madali. Sa puntong ito, ano man ang sinabi ni Brad, kailangang pirmahan ito ni Gabriel. Nakatanggap siya ng pangako mula kay Brad dahil gusto niyang mamatay ng mas mahinahon at payapa. Dito na magtatapos ang buhay ni Gabriel, isang binate na nasa kanyang kabataan. Mom, ingatan mo ang sarili mo. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha at patuloy na nanginginig ang kanyang kamay sa ballpen. Nang handang pirmahan ni Gabriel ang kanyang pangalan sa kasunduan, isang ringtone ang bumasag sa kapaligiran sa mismong lugar. Ting-sing! 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 Ringtone iyon ni Gabriel. Sa tapat niya, malamig na ekspresyon ang ipinakita ni Brad. Sino ang tumatawag ng ganitong oras? Sobrang nakakainis. Agad na nawala ang tapang ni Gabriel. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ito. Ito ay mula sa doktor. Nang makita niya ang numero ng doktor, lalo siyang umiyak. Paglabas niya ng ospital, iniligtas ng doktor ang kanyang ina sa emergency room. Sa teorya, ang doktor ay dapat na nasa emergency room ngayon. Bakit bigla niya itong tinawag? Nagkaroon lang ng isang dahilan, at mayroon lamang isang dahilan. Diyon ay malamang na ang ina ni Gabriel ay hindi na makatagal, at siya ay mamatay. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Gabriel. Nanginginig siyang sinagot ang tawag at nagtanong, "Hello, Doktor, ang nanay ko ba?" Ang nakaka-relax na boses ng doktor na naglalaman ng ilang chuckles ay nagmula sa kabilang dulo ng linya. Gabriel, magandang balita. Ang iyong ina ay gumaling. Siya ay karaniwang nakabawi. Nasaan ka? Bumalik ka ngayon. Ano? Hindi nang ahas na paniwalaan ni Gabriel ang kanyang narinig. Paano ito naging posible? Malubha ang sakit ng kanyang ina at malinaw na niloko siya ni Brad. Paano biglang nagbago ang mga bagay? Dagdag pa, paano nangyari ang gayong magandang pag-unlad sa gitna ng walang pag-asa na sitwasyong tulad nito? Kakaiba. Ito ay kakaiba. Doktor, hindi ka nagbibiro, tama ba? Sino ang nanliligaw sa iyo? Ganyan ba akong tao? Ang iyong ina ay naghihingalo, ngunit isang mahusay na doktor mula sa Kindness Clinic ang dumating at agad na iniligtas siya. Malungkot na sabi nito.
Klinika ng Kabaitan. Alam ni Gabriel na pareho ito ng katayuan sa medical company. Nagtataka siyang nagtanong, si Mr. Owen ba ay pumasok o si Aderi Owen, ang babaeng Asclepius ang nagbigay ng kamay sa kanya? Hindi rin. Sino pa kaya ito? Umalaklak ang doktor at binibigkas ang isang pangalan na ikinagulat, nahihiya at napahiya kay Gabriel. Si Dr. Thomas Mayo iyon mula sa Kindness Planet. Kabanata 972. Thomas Mayo. Yung Thomas na akala niya ay profiteer at patuloy na nilalay. Galing siya sa Kindness Clinic. Taka parang sobrang hinangaan ng doktor si Thomas. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay matatawag na isang mahusay na doktor. Gabriel was rooted to the spot at nagkaroon siya ng masalimuot na damdamin. Nakaramdam siya ng pagtataka, pasasalamat, panghihinayang at pagkapahiya. Actually, kasalanan niya kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Kung mas pinili niyang paniwalaan si Thomas, hindi sana nangyari ang lahat ng nangyari ngayon. Hindi man lang niya ipapa-admit sa ospital ang kanyang ina dahil sa matinding karamdaman at hindi rin siya mapipilit ni Brad, ang tusong haltak, na pumirma sa kasunduan. Bilang isang outstanding student sa Pharmaceutical University, alam niya talaga na hindi dapat ibigay ang gamot sa kanyang ina. Bukod dito, paulit-ulit din siyang hiniling ni Thomas na mag-ingat kay Brad. Gayunpaman, hanggal at bulag na naniniwala pa rin si Gabriel kay Brad. Naisip niya na matutulungan niya ang kanyang ina na gumaling basta't sinunod niya ang mga tagubilin ni Brad. Pero, ano ba talaga ang nangyari? Muntik nang mamatay ang nanay niya dahil dito. Si Thomas, na kanyang minamaliit, kinukutsa at ininsulto, ang tahimik na tinatreto ang kanyang ina. Ano man ang mga kasanayang medikal o moral na integridad bilang isang doktor, si Thomas ay mas mahusay kaysa kay Brad. Actually, after the last time na nalinlang sila ni Brad at na-misunderstood si Thomas, dapat na alerto si Gabriel. Gayunpaman, dahil gusto niyang pagalingin ang kanyang ina, siya ay nalinlang sa ganoong katangahan. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para bumawi sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ibaba ni Gabriel ang tawag, pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha, pinandilatan si Brad, at mabangis na sinabi, sinungaling, walang silbi ang pakulo mo ngayon. Pinagamot ni Thomas ang aking ina. Ano pang mga scheme ang maaari mong laruin ngayon? Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Brad at medyo hindi siya nasisiyahan. Ang kanyang plano ay isang hakbang na lamang bago matapos. Kung ilang minuto lang ang tawag at pumirma si Gabriel sa kontrata, hindi niya ito pagsisisihan. Ngayong nangyari ito, ano pa ang magagawa niya? Masisisi lang niya si Thomas sa pakikialam niya sa mga bagay-bagay. Si Thomas ay isang maingay na tao. Ang iba ay hindi maaaring gamutin ang ina ni Gabriel, ngunit pagdating kay Thomas, mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, pinagkadalubhasaan ni Thomas ang acupuncture skills na kahit si Ginoong Owen ay hindi kaya. May dahilan pa rin si Brad para maniwala na ginamo ni Thomas ang kanyang karamdaman. Ngunit, ano ang mangyayari sa kasunduang ito? Magiging invalid ba ito? Tumanggi si Brad na makipagkasundo sa kinalabasan na iyon. Pipirmahan na sana ang kasunduan, ngunit bigla itong naging invalid. Lubhang hindi nasisiyahan si Brad at ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim kaysa sa uling. Samantala, naging mayabang si Gabriel. Tinuro niya si Brad at sinabing, "Old Slider, you better keep this stupid agreement to yourself. Babalik ako sa ospital para bisitahin ang aking ina. Kuya, I would also like to expose everything you've done to the media and show the public all of your evil doings. Ang basurang tulad mo ay sapat na mahusay upang maging nangungunang eksperto sa industriya ng medikal." Ba! Habang nagsasalita si Gabriel, tumalikod siya at umalis. Inampis ni Brad ang mesa at tumayo. "Kunin mo siya." Agad na pinasukol ng mga bodyguard sa pinto si Gabriel. Hindi ba isang piraso ng cake para sa dalawang matipunong lalaki ang pakikitungo sa isang estudyante sa universidad na walang armas? Napangisi si Gabriel. "Bakit? Diba sabi mo hindi mo ako pipilitin? Hindi mo ba sinabi na ikaw ay isang tao na sumusunod sa batas? Nabigo ang iyong pagsasabuatan, kaya gusto mong kumilos ng marahas at patayin ako ngayon." Talagang gustong gawin iyon ni Brad. Kumunat ang noo ni Brad. Hindi niya hahayaang umalis si Gabriel. Kung umalis si Gabriel, masisira ang reputasyon ni Brad.
Isang kahihiyan din para sa kanyang target na sa wakas ay natagpuan na niya na basta na lang mawala ng ganoon. Ngunit, maaari ba siyang direktang gumamit ng karahasan? Mukhang hindi rin niya magagawa iyon. Alam ng lahat na binisita ni Gabriel ang medical company. Kung nawala siya at napatay sa medical company, paano ipapaliwanag ni Brad sa pulis? Nasa dilema ngayon si Brad. Sa gilid, hindi kinaya ni Merrick ang paningin. Dad, ano pa ba ang iniisip mo? Taksakin mo lang siya hanggang mamatay at kunin mo lahat ng organ niya. Malungkot niyang sabi. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Brad. Hindi ba tayo magiging mga mamamatay tao? So what if maging murderer tayo? Parang hindi pa natin nagagawa ito dati. Sarkastikong sinabi ni Merrick, Dad, you're dragging your feet, thinking too much, and being foolishly sentimental. Para sa akin, gumagawa tayo ng magagandang bagay, kaya hindi natin kailangang istorbohin ang maliliit na bagay. Patayin mo na lang siya at ilibing sa isang rural na lugar. Walang makakaalam nito, kaya ano ang dapat mong katakutin? Kung tatanungin kami ng mga pulis tungkol sa kanya, sasabihin lang namin na hindi namin alam ang tungkol sa kanya. Bakit ka takot? Ang mag-ama ay may ganap na magkakaibang mga iniisip sa paghawak ng mga problema. Kabanata 973. Isa itong sugat na hinding-hindi maaalis sa puso ni Brad. Jerk. Basura. Mapanghimagsik na anak. Galit na galit si Brad kaya nagmura siya ng 3 sunod-sunod na beses. Isang malakas na sampal kaagad ang binigay niya kay Merrick dahilan para tumalsik ng dugo si Merrick. Biglang tumahimik ang kwarto. Tinakpin ni Merrick ang mukha at pinandilatan si Brad. Ang 2 bodyguard na nanag kay Gabriel ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na hamarang. Ito ay isang gawaing pampamilya kaya hindi angkop para sa kanila na magsabi ng anuman. Matagal na tahimik ang kwarto. Sa huli, diretsyong umupo si Brad at nagsalita sa mahina at mahinang paraan. Sige, okay, mahusay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katatag. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Patayin si Gabriel. Masaya si Merrick. Tama iyan. Tatay, isa kang tunay na lalaki para gawin ito. Natarante si Gabriel. Sa pagtatapos ng araw, hindi pa rin kayang talikuran ni Brad ang kanyang anak. Tila mawawala na siya ng buhay doon. Tinubukan niyang labanan ang mga ito. Sa kasamaang palad, siya ay isang mahinang estudyante sa university. Paano siya makakalaban ng 2 maskuladong bodyguard? Matapos matanggap ng Maya bodyguard ang kanilang order, hinawakan ng isa sa kanila si Gabriel, habang ang isa naman ay pinisil ang leeg ni Gabriel gamit ang kanyang matipunong mga braso. Patuloy niyang sinasakal si Gabriel na parang sawa na pumipiga sa buhay ng isang maliit na hayop. Gusto niyang patayin si Gabriel dahil sa inis. Ang ganitong paraan ng pagpatay ay makatitiyak na ang mga organo sa kanyang katawan ay hindi masisira. Ito rin ang pinakakaraniwang paraan ng pagpatay na kanilang ginamit. Tumanggi si Gabriel sa simula, ngunit unti-unti siyang nahihirapang huminga at tila madudurog na ang kanyang lalamunan. Unti-unti siyang nawala ng malay. Ako ba ay mamamatay? Sa kritikal na sandaling iyon, ilang yabag ang narinig. Mayabang na lumapit ang ilang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang taong nanguna sa squad ay ang pinuno ng puwersa ng pulisya, si Angus Mason. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Angus. Nang mapansin ng mga bodyguard na may mali ay agad nilang binitawan si Gabriel at itinulak ito sa gilid. Agad namang pumunta ang ilang pulis para tulungan si Gabriel. Tinuri nila siya sandali at napagtanto na mayroon lamang siyang pansamantalang hypoxia. Habang tulala siya ay ayos naman siya. Itinuro ni Angus ang mga bodyguard at sumigaw, sinusubukan mo bang patayin siya? Nataranta ang mga bodyguard, kaya agad nilang sinisi si Brad. Ginoo, inutusan kami ni Dawson. Tinutupad lang namin ang utos niya. Ha? Totoo ba ito? Pumasok si Angus sa opisina, tinitigan si Brad, at nagtanong, Brad Dawson, anong nangyayari? Bakit mo hiniling sa iyong mga nasasakupan na patayin si Gabriel Frost? Pinaikit ni Brad ang kanyang mga mata. Hanggang sa puntong ito, medyo conscious pa rin siya sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling kinasuhan siya ng krimen ng pagpatay kay Gabriel, kahit hindi pa patay si Gabriel, hahantong pa rin siya sa kasong tangkang pagpatay, at hindi maiiwasang makulong siya ng maraming taon. Hindi siya mahahatulan ng krimeng ito. Sa makatuwid, nagpakita si Brad ng mapait na ekspresyon at same time na sinabi, Opisyal, sa palagay ko ay hindi mo ako naiintindihan. Ako ang biktima.
Siya ang biktima. Hindi alam ni Angus kung dapat ba siyang umiyak o tumawa at tinanong niya, bakit ikaw ang biktima? Malinaw na gustong patayin ng mga nasasakupan mo si Gabriel. Sabi ni Brad, opisyal, pakinggan mo ako. Ito ang sitwasyon, may sakit ang nanay ni Gabriel Frost. Pinigyan ko siya ng Reseta para makabalik siya at iligtas ang kanyang ina, ngunit hindi ito umubra. Ang kanyang ina ay may sakit pa rin na nasa bingit ng kamatayan. Opisyal, alam mo rin ito, paano magagamot ng isang uri ng gamot ang lahat ng sakit? Paano siya gagaling kung iyon lang ang gamot na ininom niya? Masyadong may sakit ang kanyang ina. Kahit na hindi ko siya mapagaling, hindi niya ako masisisi, di ba? Nakalulungkot, si Gabriel Frost ay napakalaki. Sinabi niya na sinaktan ko ang kanyang ina. Alam ng Diyos na ang kanyang ina ay namamatay na. Ano ang kinalaman ko dito? Nagkakagulo pa siya dito at gusto pa niya akong bugbugin. Wala akong choice. Inayaan ko lang lumapit ang mga bodyguard ko at buhatin siya. Pero napagod siya. Tumanggi siyang umalis at inaway pa kami. Natarante rin ang mga bodyguard ko, kaya kinailangan nilang gumamit ng mga agresibong pamamaraan para masupol siya. As such, tayo ang biktima. Gumamit lang kami ng ilang makatwiran at legal na paraan ng pagtatanggol. Medyo agresibo lang, pero gusto akong hampasin at patayin ni Gabriel. Pinaghirapan din kami, kaya hindi mahirap intindihin na gumamit kami ng mas maraming karahasan, di ba? Ang galing ng dila. Walang sino man sa mundo ang maaaring mas mahusay sa Quibbling kaysa sa kanya, tama? Maaari niyang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang krimen na parang tamang depensa. Haha, talagang pinalawak nito ang isip ni Angus ngayon. Naguguluhan si Gabriel sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng matinding pait ang kanyang lalamunan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang masabi. Hayaan na lang niya si Brad na magkwento ng isang panig. Tungkol sa problemang ito, wala siyang magawa kay Brad sa ngayon. Mabuti. Ikinawin ni Angus ang kanyang kamay at sinabing, dito na magtatapos ang insidenteng ito. Brad Dawson, hinanap kita ngayon dahil sa ibang bagay. Kabanata 974. Okay, pero ano ang kailangan mong personal na pumunta, Mr. Mason? Walang pakialam na tanong ni Brad. Sinabi ni Angus, paano pa kung hindi tungkol sa mga estudyante sa Universidad na Nalasan kanina? May mga bagay pa rin na hindi namin naiintindihan, kaya kailangan namin kayong makipagtulungan sa investigasyon. Tumango si Brad. Sure, maghintay saglit sa guest room. Maghahanda ako at darating mamaya. Sige, hihintayin kita. Pagkatapos magsalita ni Angus, umalis siya kasama ang ibang mga opisyal at dinala rin si Gabriel. Dahil may kasamang pulis si Gabriel, hindi na siya nang ahas panghawakan ng mga tao ng medical company, kaya pansamantalang ligtas si Gabriel. Nang makaalis si Angus at ang iba pa, samahan daw si Brad sa kanyang upuan, at puna ng sama ng loob ang kanyang mukha. Sabi ni Merrick, Tay, bakit dumating si Angus at ang pulis para mag-imbestiga kung paanong handa kaming kumilos? Hindi ba ito masyadong nagkataon? Feeling ko, under observation tayo. Siguradong pinagmamasdan tayo ng grupong ito ng basura. Alam nilang gusto nating patayin si Gabriel, kaya nagmadali silang lumabas. Ito ay tila nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Kahit na si Merrick ay maaaring sabihin, kaya natural. Si Brad ay maaari ring makita ang kanilang panlilinlang. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ang grupong ito ay hindi dapat naririto na may mabuting hangarin. Ang pagsisiyasat ay peke, at ang kanilang tunay na intensyon ay ilayo si Gabriel. Kung iyon talaga ang kaso, ang mga pahiwatig sa kanilang mga kamay ay lubhang nakakatakot. Marahil ang ating mga galaw ay nalantad sa kanilang obserbasyon, at hindi pa natin alam. Bahagyang natakot si Merrick. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong tumakas? Umiling si Brad. Kung tatakas tayo ngayon, magkukumpisal ng hindi hinuhuli. At saka, hindi natin nakuha ang bagay na gusto natin. Gusto mo bang mamuhay ng mahirap habang buhay? Umiling si Merrick. Nakasanayan na niyang maging casual at walang pigil, kaya ayaw niyang ipagpatuloy ang pagdurusa. Sabi ni Brad, mukhang extreme ang kailangan nating gawin. Merrick, kailangan mo lang bantayan si Gabriel sa ngayon. Huwag gumawa ng kahit ano. Sundin mo lang ang utos ko sa lahat. Ito ay alinman sa wala silang ginawa o kailangan nilang patayin ang target at mabilis na umalis kung gusto nilang kumilos. Mayroon lamang silang isang pagkakataon at hindi sila pinayagang mabaygo.
Sa ospital noon, nakaupo si Thomas sa mahabang bangko. Nag-vibrate ang phone niya. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ito. Ito ay isang mensahe mula kay Angus. Nailigtas ang target. Itinabi ni Thomas ang kanyang telepono at ngumiti ng mahina. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang koponan ni Angus upang bantayan si Brad sa lahat ng oras na ito. Kung hindi, namatay si Gabriel sa medical company. Umupo si Thomas saglit at nakita niya ang isang payat na figure na nagmamadaling tumakbo. Ito ay walang iba kundi si Gabriel. Tumayo si Thomas at naglakad. Tapos, nagkita silang dalawa. Napangiti ng mahina si Thomas habang sinasabi, "Gabriel, I'm sorry. Masyadong may sakit ang nanay mo." Kung magtatagal ang kanyang kalagayan, malamang na humantong ito sa isang kakilakilabot na kahihinatnan. Kaya, hindi ako humingi ng pahintulot mo bago ako nagpasyang magsagawa ng operasyon sa iyong ina. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, maganda ang resulta ng operasyon. Ang iyong ina ay ganap na gumaling. Kaya lang medyo mahina pa siya, pero pwede mo siyang iuwi at payagan siyang makapagpahinga ng maayos. Kalmadong nagsalita si Thomas na parang hindi big deal. Nang marinig siya ni Gabriel, gayunpaman, naramdaman niya na ang kanyang mundo ay puno ng sikat ng araw, at si Thomas ay nagniningning ng napakaliwanag tulad ng araw. Diretsong lumuhad si Gabriel sabay kulog. Bakit mo ginagawa ito?" Nagulat si Thomas. Nagsisi si Gabriel. "Dr. Mayo, ako dapat ang taong humihingi ng tawad. Kung hindi ako naging matigas ang ulo at hindi naniwala sa paninirang puri, hindi makakaharap ang aking ina ng napakalaking panganib. Kung pinili kong paniwalaan ka sa halip na pakinggan ang pusong Brad Dawson, marahil matagal nang naligtas ang aking ina." Kabanata 975. Dr. Mayo, hindi mo ako sinisi, at gumawa ka pa ng paraan noong ako ay nasa pinakamapanganib na sitwasyon. Iniligtas mo ang aking ina at iniligtas mo rin ang aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas at ang araw sa aking buhay. Isinusumpa ko na ang aking buhay ay pag-aari mo mula ngayon, Dr. Mayo. Hindi kita sasalungat kahit na gusto mong kitilin ang buhay ko. Nagsalita siya habang umiyak. Ang magkahalong kaligayahan at pagsisisi ay patuloy na bumabalot sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Thomas habang umiiling at inabot niya para tulungang makatayo si Gabriel. "Huwag mong gawing determinado. Isa akong doktor, kaya syempre ginagamot at inililigtas ko ang mga tao. Gabriel, nag-aaral ka rin ng medisina. Sana ay magagamit mo ito bilang iyong motto. Tandaan, tamang bagay para sa isang doktor na iligtas ang mga tao. Huwag manipulahin ang katanyagan at kita. Ganito dapat ang tunay na lalaki." Tumango si Gabriel. "Nakuha ko, Dr. Mayo." Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, "Sobrang sinaktan ako ni Brad Dawson sa pagkakataong ito dahil gusto niyang kunin ang ilang organ sa katawan ko. Ilalantad at isusumbong ko siya ngayon para masentensyahan siyang makulong sa buong buhay niya." Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. "Huwag kang magmadaling pag-usapan ito." Bakit? Si Brad Dawson ay isang malaking isda at hindi pa ito ang tamang oras para hulihin siya. Gabriel, maaari kang pumunta sa istasyon ng pulisya at sabihin kay Ginoong Mason ang iyong karanasan ngayon. Ipaubaya na lang sa pulis ang iba. Huwag kang makialam." Habang nagsasalita si Thomas, naglagay siya ng bank card sa kamay ni Gabriel. Walang password ang card na ito. Mayroon itong $500,000. Pinahiram ko sa iyo. Maaari mong ibalik ang pera sa akin kapag mayaman ka. Ang dapat mong gawin ngayon ay mag-focus sa pag-aalaga ng iyong ina nang sa gayon ay tuluyan na itong gumaling. Natigilan si Gabriel. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Dr. Mayo, pinagamot mo ang aking ina at iyon na ang pinakamalaking tulong para sa akin. Malayo pa ang mararating ko kung kukunin ko pa rin ang pera mo. Gusto niyang ibalik ang bank card. Pinandilatan siya ni Thomas at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba gusto kitang bigyan ng pera? Dahil mahirap ka." Nanlamig ang nakalahad na kamay ni Gabriel. Patuloy na sinabi ni Thomas, "Kagagaling lang ng nanay mo sa matinding karamdaman. Kailangan niya ng maraming supplement at tonics para mapunan ang kanyang katawan at maging malusog muli. Napakahirap mo. Ano ang maaari mong gamitin sa pag-aalaga sa iyong ina? Kung magiging sanhi kang magkasakit muli ang iyong ina dahil wala kang pera pambili ng supplements, hindi ka ba maghahirap ng malaking kawalan para lamang makaipon ng kaunti? At saka, ang pera na ito ay hindi para sa iyo."
Pinahiram ko lang sa'yo. Kailangan mong ibalik ito sa akin sa hinaharap. Naririnig mo ba ako? Nakaramdam si Gabriel ng sobrang pagka-touch kaya naluluha ang kanyang mga mata. Alam niyang sinadya iyon ni Thomas. Nakuha ko na. Dr. Mayo, magsisikap ako. Ibabalik ko ang perang ito na may interes sa iyo sa hinaharap. Masayang tumango si Thomas. Sa totoo lang, walang pakialam si Thomas kung ibinalik ni Gabriel ang pera o hindi. Ang $500,000 ay maliit na bagay lamang para sa kanya. Natuwa na lang siya sa pag-asa at masipag na espiritu na nakita niya kay Gabriel. Ito ang mga katangiang dapat taglayin ng isang binata. Sige, pumunta ka at tingnan mo ang iyong ina. Oo. Itinago ni Gabriel ang card, pinunasan ng kanyang mga luha at masayang nagmamadaling pumasok sa ward. Nanay, bumalik ako. Kabanata 976. Nagdilim ang langit at si Thomas ay bumalik sa kanyang tahanan na puno ng sigla. Ang bentahe ng pagtulong sa mga tao ay magiging masaya ka rin kapag masaya ang iba. Mabilis na nawala ang kalungkutan niya kanina. Kasabay nito, nadagdagan din ni Thomas ang kanyang pressure kay Brad. Naniniwala siya na gagawin ni Brad ang kanyang huling paglipat sa loob ng 3 araw. Diyon ay kapag inaresto niya si Brad at Merrick Dawson ng sabay-sabay. Masayang pumasok si Thomas sa bahay. Sa sandaling lumampas siya sa pintuan, ang buong pamilya ay sumulong at lahat sila ay masigasig na pinaupo siya. Ang kanyang biyenan ay naglagay ng isang plato para sa kanya, ang kanyang biyenan ay nagsilbi sa kanya ng pagkain at ang kanyang asawa ay nagsilbi sa kanya ng tsaa. Nagbigay sila ng matinding serbisyo. Naging hindi komportable si Thomas. Tinanong niya, tatay, nanay, ano ang nangyayari sa inyo? Bakit bigla-bigla mo na lang akong ginagamot? Umupo si Johnson bago siya bumantong hininga at sinabing, naramdaman ko na masyado akong lumampas sa sinabi ko sa iyo noong araw, kaya gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng tawad. Tom, nag-isip talaga ako sandali. Salamat sa iyong presensya, hindi nagkawatak-watik ang aming pamilya sa panahong ito. Ngunit, hindi ako nasiyahan. Pinunapa kita. Ako ay kakilay-kilabot. Sabi rin ni Felicia, Tom, napag-usapan na namin ang biyenan mo. Igagalang namin ang iyong desisyon. Kung pagod ka na sa trabaho mo, mag-resign ka na lang. Hindi kami nag-aalala na hindi ka makakakuha ng magandang trabaho batay sa iyong mga kakayahan. Sa wakas ay naunawaan na ito ni Thomas. Humihingi sila ng tawad sa kanya dahil sa nangyari noong maghapon. Nakangiti siya habang sinasabi, Dad, Mom, I don't blame you for what happened. Nadala ko ito ng masyadong biglaan. Napakataas ng posisyon ng purchasing manager. Hindi lang talaga ako dapat mag-resign sa gusto ko. Mahal, nakausap ko na sina tatay at nanay. Pagkatapos mong magbitiw, wala kang kailangang gawin. Magpahinga ka lang ng mabuti at mag-relax physically and mentally, sabi ni Emma. Kami ay isang pamilya, at ang isang pamilya ay dapat magmukhang isa. Mahal, napakasipag mo. Kaya, oras na rin para magpahinga ka. Ito ay katulad ng pag-iwan ng iba sa amin. Nang marinig ito ni Thomas, nakaramdam siya ng matinding kaba. Gaano na ba katagal mula nang huli niyang marinig ang mga ganoong kainit na salita? Ganito dapat ang isang pamilya. Tumango si Thomas. Okay, pero bago ako mag-resign, may kailangan pa akong hawakan. Ano ito? Ito ay tungkol sa ulo ng pamilya. Seryosong sabi ni Thomas, kailangan kong tanggalin sina Lucas at manatili sa bahay ng si Jade. Maaari lang akong payapa kapag nakatulong ako sa Harvard na maging ulo ng pamilya. Sa pagkakataong ito, talagang gagawa ng totoong aksyon si Thomas. Sa ibang lugar, sa opisina ng chairman sa loob ng gusali ng Hill Manufacturing Company, nakaupo sina Lucas at Jade sa nagkabilang dulo ng sopa. Bawat isa sa kanila ay may hawak na isang baso ng alak at mukhang hindi sila masyadong masaya. Sabi ni Jade, Thomas, grabe ang insulto sa atin ng jerk, pero nag-e-enjoy siya sa buhay niya at nagpapakitang gilas ngayon. Haha, hindi ko siya hahayaang mamuhay ng matiwasay. Tumawa si Lucas nang hindi sumasagot. Paano haharapin ni Jade si Thomas sa kanyang mahihirap na kakayahan? Siya ay ganap na hindi kwalipikado. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto ng opisina. Sino ito? Tanong ni Lucas. Ako ito, Wilbert Kramer. Wilbert Kramer. Pumunat ang noo ni Lucas. Hindi niya kilala ang taong ito. Bakit biglang dumating ang taong ito? Panata 977.
Gustong magtanong ni Lucas kung ano ang nangyayari, si Jade ang unang nagsalita. Lucas, tinawagan ko siya para pumunta. Pagkatapos, sinabi niya sa taong nasa labas ng pinto, pasok. Nang mabuksan ang pinto, pumasok ang isang payat na lalaki na may sobrang pangit na mukha. Kalimutan ng iba pang aspeto, ang kanyang hitsura lamang ay maaaring magalit sa kanya ng mga tao. Umiling si Lucas at lihim na naisip bakit nakahanap si Jade ng ganoong tao. Tanong ni Jade, ikaw ba ang kilalang Wilbert Kramer? Umisi si Wilbert Kramer at ang kanyang mga dilaw na ngipin ay mukhang kasuklam-suklam. Miss Hill, parang walang galang ka, pero ayos lang. Ako ang kilalang Wilbert Kramer. Tumango si Jade. Balita ko may kakayahan ka. Kaya mo bang sirain ang reputasyon ng sino mang gusto mo? Haha, depende yan kung kaya mo ang presyo. Tanong ni Jade, gusto kong sirain mo si Thomas Mayo. Magkano ang gusto mo? Kumunat ang noo ni Wilbert at sinabing, parang pamilyar ang pangalan na iyon. Parang narinig ko na ito somewhere. Sabi ni Jade, Thomas Mayo, ang purchasing manager ng Stellar Jewelers. Oh, naalala ko siya. Noong nakaraan, nag-organisa siya ng cutting leaf stream at gumawa ng medyo malalaking alon. Oo, siya iyon. Tanong ni Jade, gusto kong sirain ang reputasyon niya, kaya magkano ang gusto mo? Sabi ni Wilbert, hindi madaling karakter si Thomas Mayo. Kung gusto mong sirain ang kanyang reputasyon, kailangan ko ng hindi bababa sa $10 million. $10 milyong dolyar. Itinuring itong napakamahal sa industriya, ngunit kung masisira ang reputasyon ni Thomas, sulit ang presyo nito. Oo naman, kaya ko naman. Patuloy na tanong ni Jade, paano mo masisira ang reputasyon niya? May paraan ka ba? Napangiti si Wilbert. Masyadong madaling sirain ang kanyang reputasyon. Kailangan ko lang maghanap ng kamukha niya para umarte sa kanya. Pagkatapos, ang taong iyon ay pupunta kung saan-saan upang manloko ng mga tao. Pumirma ng mga kontrata sa iba't ibang kumpanya ng alahas at bibigyan sila ng ilang mga hanggal na ideya upang sirain ang kanilang mga negosyo. Pagkatapos, ang mga kumpanya ng alahas ay kapuputin si Thomas na haharapin nila ang tunay na Thomas. Sa oras na iyon, sasamantalahin natin ang sitwasyon at gagawin ding scapegoat si Thomas. Pinapatay namin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Ang ideya ay talagang kakilakilabot. Tanging isang walang hiyang taong tulad ni Wilbert ang makakaisip nito. Nagpapanggap na si Thomas para gumawa ng masama ngunit kalaunan ay sinamantala ang sitwasyon at ginawang scapegoat si Thomas. Ito ay isang malupit at mapanlinlang na pamamaraan. Masayang sinabi ni Jade, sumunod tayo sa mungkahi mo. May kumpanyang tinatawag na Everpeace Jewelry. Napakawalang isip nila na gusto nilang makipagtulungan kay Thomas sa pamamagitan namin. Matagal ko na silang gustong alagaan. Wilbert, dalhin mo ang impostor sa Everpeace Jewelry bukas. Ako ang magiging saksi. Kunin ang impostor na pumirma ng kontrata sa Everpeace Jewelry, lokohin sila at sirain ang Everpeace Jewelry. Kapag nangyari iyon, gugustuhin ng Everpeace Jewelry na sundan si Thomas. Ang 2 nakakainis na partido ay magiging kasangkot sa isa't isa habang pinapanood namin ang palabas mula sa gilid. Haha, ang isang plano ay maaaring mapupuksa ang 2 kaaway. Ang puso ng isang babae ay palaging ang pinaka-nakakalason. Sa huli, sinabi ni Wilbert, mayroon ka bang larawan ni Thomas Mayo? Hindi ako masyadong pamilyar sa kanya. Bigyan mo ako ng litrato niya. Hahanap ako ng impostor na babagay sa itsura niya bukas. Walang problema, agad na kinuha ni Jade ang litrato ni Thomas at ibinigay kay Wilbert. She even purposely reminded Wilbert, maghanap ka ng kamukha niya. Kung maaari, kumuha ng isang taong halos nakakaalam tungkol sa industriya ng alahas, kung hindi, madali siyang malantad. Tumango si Wilbert, magpahinga ka na lang. Gagawin ko ang lahat para hanapin ang taong iyon. Matapos itago ni Wilbert ang larawan, umalis siya sa opisina. Napangisi si Jade. Thomas Mayo, gusto kong tuluyang masira ang reputasyon mo sa pagkakataong ito. Kabanata 978. Kinabukasan, sa isang magaspang na pagawaan ng bato, hinawakan ni Wilbert ang larawan, nakakita ng isang sulok at naupo. Inihambing niya ang mga dumadaan sa larawan, isa-isa. Wala ni isa sa kanyang mga nasasakupan ng kamukha ni Thomas. Kahit na medyo magkamukha sila, wala silang alam tungkol sa alahas. Wala siyang choice. Maaari lamang siyang makipagsapalaran at makahanap ng isa. Ang mga tao sa mga pagawaan ng magaspang na bato ay karaniwang may alam ng kaunti tungkol sa mga magaspang na bato.
Kung makakahanap siya ng kamukha ni Thomas doon, maaari niyang simulan ang pandaraya pagkatapos nilang pag-usapan ang presyo. Kaya lang, isa-isa niyang ikinumpara ang mga tao at naghintay ng isang tao pagkatapos ng susunod. Pagkaraan ng mahabang panahon, may pumasok na lalaki. Maganda ang kanyang mga katangian at matipuno ang kanyang figure. At saka, gumagala siya sa maraming tindahan paminsan-minsan. Ito ay walang iba kundi si Thomas. Bagamat handa na siyang magbitiw, wala pa rin siyang naisip na paraan para sabihin kay Zack. Kaya naman, gusto niyang bigyan ng regalo si Zack at ilabas ang kanyang pagbibitiw habang masaya si Zack. Dumating siya sa Roughstone Workshop ngayon dahil gusto niyang pumili ng ilang top-grade Roughstones. Gusto niyang bilhin ang mga magaspang na bato at iregalo kay Zack para masabi niya ang gusto niyang sabihin pagkatapos. Tumingin-tingin si Thomas sa paligid habang dumaan siya kay Wilbert. Hinawakan ni Wilbert ang larawan at inihambing ito kay Thomas. Pagkatapos, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Darn it, magkamukha sila. Mabilis siyang tumayo at naglakad. Hinaranggan niya ang daan ni Thomas at inihambing si Thomas sa larawan. Parang inukit sa iisang akma ang mga kilay, mata, ilong, at bibig ng lalaking ito. Tuwang-tuwa si Wilbert na tuloy-tuloy ang tawa niya. Gayunpaman, mukhang nalilito si Thomas. Biglang nagpakita ang lalaki at walang tigil na tumitig kay Thomas nang walang sinasabi. Nakatitig pa siya kay Thomas habang nakangiti at napatigil ito kay Thomas. Tinanong ni Thomas, anong ginagawa mo? Hindi siya sinagot ni Wilbert, sa halip, tinanong niya, bata, gaano karami ang alam mo tungkol sa magaspang na bato? Sabi ni Thomas, wala akong masyadong alam. May alam lang akong basics. Nagsasabi siya ng totoo. Tumanggaw si Wilbert. Tapat na para sa kanya na malaman ang ilang mga pangunahing kaalaman. Sa kanyang kaalaman sa mga magaspang na bato at isang peking mukha na maaaring lokohin ang mga tao, ang taong ito ay dapat na ang kanyang pinakamahusay na kasosyo para sa pandaraya. Ang susunod na hakbang ay depende sa kung handa ang taong ito na tanggapin ang alok. Tanong ni Wilbert, binata, kilala mo ba si Thomas Mayo? Pumunat ang noo ni Thomas at nag-isip, sinadya ba o hindi sinasadya ng taong ito? Otomatikong nandidiri si Thomas sa lalaking ito nang makita ang mukha nito. Hindi niya dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito, ngunit palaging sinasabi ng mga tao na ang hitsura ng isang tao ay nabuo sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang mga taong ganyan ang itsura. Tumawa si Thomas at sumagot, Thomas Mayo. Siya ang purchasing manager ng Stellar Jewelers. Sikat na sikat siya sa industriya. Alam ng mga taong nagtatrabaho sa industriya ang tungkol sa kanya. Tumanggaw si Wilbert. So, alam mo bang napakahawig mo siya? Sumang-ayon si Thomas. Magkamukha nga kami. Maging ang aking mga kaibigan ay palaging nagbibiro tungkol dito sa akin. Pero, buddy, bakit mo ako kinakausap tungkol dito? Napangiti si Wilbert. I'm talking to you about this because I want to introduce a business that will make you rich. Kung handa kang tanggapin ang alok na trabaho, bibigyan kita ng $1 million pagkatapos ng trabaho. $1 milyong. Parang hindi magandang bagay. Tinadya ni Thomas na magmukhang gulat na gulat. Anong uri ng magandang trabaho ito? Nilaibat ni Wilbert ang paligid. Masikip dito. Umalis na tayo dito. Magbubok kami ng pribadong kwarto sa isang restaurant sa labas, maupo at mag-usap ng maayos. Sige. Pagkatapos, magkasamang dumating sina Thomas at Wilbert sa isang restaurant. Pumunta sila sa isang private room at umorder ng pagkain. Tanong ni Wilbert, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Napaisip si Thomas saglit. Ang pangalan ko ay Dylan Toomer. Okay, Dylan. Mayroon akong malaking negosyo. Tinabi ko rin sa iyo kanina na bibigyan kita ng $1 million pagkatapos mong magtagumpay. Gusto kong malaman kung handa kang kunin ang trabaho. Nagtanong si Thomas, paano magkakaroon ng ganitong magandang trabaho sa mundong ito? Don't tell me ang trabaho ay pumatay ng tao. Stop. Ano ang iniisip mo? Ito ay ganap na ligtas. Hindi ka na mahihirapan dyan. Oh, iyan ay kawili-wili. Halika, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hininaan ni Wilbert ang kanyang boses at sinabing, gusto kong magpanggap ka bilang isang tao. WHO. Thomas Mayo. Ahem. Halos sumagalpak ng tawa si Thomas. Pinakiusapan lang ba siya ng lalaking ito na magpanggap na sarili niya? Haha. Mahigit 20 taon na siyang nabubuhay at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kawili-wiling bagay.
Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Tanong niya. Sabi ni Wilbert, it's very simple. Magpapanggap kang Thomas Mayo at ako ang magiging katulong mo. Pagkatapos, pupunta tayong dalawa at pipirma ng kontrata sa Everpeace Jewelry. Maaari kang kumain at uminom ng kahit anong gusto mo. Maaari mong direktang kunin ang pera pagkatapos lagdaan ang kontrata. Ayoko kahit isang sentimo. Kabanata 979. Pagkatapos, pwede mong dalhin ang staff ng Everpeace Jewelry sa iyong pagpili at pagbili ng mga magaspang na bato. Hindi mo rin kailangang pumili ng maayos. Pwede kang pumili lang ng ilan at paggastusin sila ng maraming pera para mabili ang mga rough stone. Pagkatapos mong lokohin ang Everpeace Jewelry sa pagkabangkarote, ikaw at ako ay makakaalis na. Nang marinig ito ni Thomas, nagsalita siya ng may paghamak. Hindi mo ba sila sasaktan? Ililibre ba nila tayo? Tumawa ng malakas si Wilbert. Dylan, walang isip ka ba? Magpapanggap kang Thomas Mayo para lokohin ang mga tao, pumirma sa kontrata at lokohin sila. Sa oras na malaman nila ito, matagal na tayong wala. Iisipin nila na kasalanan ni Thomas at si Thomas ay kailangang pasanin ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Kung gayon, anong uri ng problema ang magkakaroon ka at ako? Sa wakas ay naunawaan na ito ni Thomas. Kaya sinasabi mo na kukunin namin ang lahat ng mga benepisyo pero si Thomas Mayo ang magiging scapegoat. Iyon ang ibig kong sabihin. Kahanga-hanga ang ideyang ito. Mahihirapan si Thomas kahit wala siyang nagawa. Wala siyang ideya kung bakit biglang nasira ang kanyang reputasyon. Dagdag pa ni Wilbert, Dylan, hindi ka basta-basta manglalako ng mga tao at kunin ang pera mula sa kontrata. Kasunod nito, bibigyan din kita ng reward na $1 million. Kapag nangyari iyon, maaari kang bumili ng tiket at pumunta sa ibang lugar. Sino ang makakahanap sa iyo? Huminto siya saglit bago niya ipagpatuloy ang pagsasabing, hayaan mo na lang na magdusa si Thomas. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Ito ay talagang kahangahangang. Halika, cheers. Nagtoast silang dalawa at nagtawanan. Kumain sila habang patuloy silang nagkukwentuhan. Tinabi ni Wilbert kay Thomas ang lahat tungkol sa iba pang plano. Pagkatapos kumain, oras na para gawin nila ang trabaho. Si Wilbert ang unang tumawag kay Jade. Miss Hill, handa na ang aking lalaki. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang plano. Kumusta ang paghahanda mo? Sabi ni Jade, don't worry. I've told Christopher Mendez, the boss of Everpeace Jewelry na pupuntahan si Thomas at pipirmahan ang kontrata sa hapon. Walang tigil na nagpapasalamat sa akin ang walang isip iyon. Tanong ni Wilbert, Miss Hill, kailangan mong mag-ingat sa hapon. Hindi mo mapapayagan si Christopher na maghinala sa lalaki. Huwag kang mag-alala, pinsan ako ni Thomas. Kung sasabihin kong ang dadalhin mo ay si Thomas, dapat ay si Thomas. Hindi siya mahahanap ni Christopher na kainahinala. Pero, may kailangan din akong ipaalala sa iyo. Kailangan mong makahanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Siya ay dapat na hindi bababa sa hitsura bahagyang katulad at alam ng kaunti tungkol sa magaspang na mga bato. Huwag maghanap ng lalaking hindi kamukha ni Thomas. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Tinapik-tapik ni Wilbert ang kanyang dibdib. Magpahinga ka na lang. Kinagarantiya ko na lubos kang masiyahan sa taong nahanap ko para sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag nakita mo siya mamaya, siguradong magugulat ka. Sige, iyon ay ang pinakamaganda. Magkita tayo sa hapon. Magkita tayo mamaya. Pagkatapos ibaba ni Jade ang tawag, tuwang-tuwa siya at nagpatuloy siya sa paglalakad sa opisina. Thomas, oh Thomas, tingnan natin kung paano kita i-frame. Sa gilid, mapait na ngumiti si Lucas habang umiiling. Ano ang silbi ng paggawa nito? Masisira mo ang reputasyon ni Thomas, ngunit wala ka nang magagawa sa kanya. At saka, base sa kakayahan ni Thomas, mabilis niyang linawin ang mga bagay-bagay. Malamig na ngumuso si Jade. Alam kong hindi ito makakaapekto kay Thomas, ngunit masaya akong gawin ito. Gusto kong gamitin ang pamamaraang ito para guluhin siya. Kahit na may kakayahan siyang lutisin ang problema, pahihirapan pa rin siya ng mga kumpanya bago siya magalit at magsagawa ng investigasyon. Basta't hindi masaya si Thomas, magiging masaya ako. It's fine kahit na hindi ako makapagdulot ng anumang malubhang pinsala sa kanya. Hanggat kaya ko siyang guluhin at galitin, itinuturing ko ang aking sarili na panalo sa isang round. Nang marinig ito ni Lucas, napabuntong hininga siya. Ito ang ibig sabihin ng mga tao noong sinabi nila.
Mas mabuti pang masaktan ang isang mabuting tao kaysa magalit ang masamang tao, ngunit mas mabuti pa rin ang masaktan ng masamang tao kaysa magalit sa iyo ang isang babae. Pero, nakaramdam pa rin ng pag-aalala si Lucas at pinaalalahanan niya ito, ginagagalit mo si Thomas, kaya mas mabuting mag-ingat ka sa kanya. Ang daming pakulo ng lalaking yon. Ilang beses akong natalo sa kanya. Gusto mong guluhin siya, sigurado, ngunit kailangan mong tandaan na huminto habang nauuna ka. Huwag maging masyadong nahuhumaling dito. Kung hindi, hindi mo magagawang guluhin si Thomas at masisira mo pa ang iyong sarili. Tinanlakihan siya ng mata ni Jade. Lucas, bakit mo ipinagtatanggol si Thomas? When you say this, it's very discouraging and disheartening, alam mo ba? Kung tayo noong unang panahon, pupugutan ka na ng ulo. Tinugutan ng ulo. Nagkibit balikat si Lucas at hindi na nagsalita pa. Tiningnan ni Jade ang oras. Oras na. Dapat umalis na ako ngayon. Lucas, sumama ka sa Everpeace Jewelry. Matutulungan mo akong kontrolin ang kapaligiran. Dagdag pa, maaari mong panoorin ang palabas at mag-enjoy sa iyong sarili. Kung tutuusin, walang magawa si Lucas. At saka, galit na galit din siya kay Thomas. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makita si Thomas na nabigo, handa siyang makita ito. Okay, mababaliw ako sa'yo kahit minsan lang. Tara na. Nagsuot ng coat ang dalawa at umalis ng kumpanya. Nagmaneho si Lucas at sumugod sa Everpeace Jewelry. Sa kabilang panig, dinala ni Wilbert ang kanyang bakwit at umalis. Habang nasa daan, tinuruan ni Wilbert si Dylan kung paano magpanggap na si Thomas Mayo at kung paano haharapin ang mga tanong mula sa boss ng Everpeace Jewelry. Napakaingat niya kaya inisip niya ang bawat detalye ng maaga. Hinarap siya ni Thomas habang nakangisi. Matagal siyang nabubuhay, ngunit hindi pa niya naranasan ang gayong katawa-tawa at nakakatawang bagay. Magiging hindi malilimutan ang hapong ito. Kasabay nito, inihanda ni Christopher Mendez, ang boss ng Everpeace Jewelry, ang kontratang pipirmahan. Maingat niyang inayos ito ng paulit-ulit. Pagkatapos, pinaponte niya ang kanyang sekretarya na dalhin ang lahat ng tauhan ng kumpanya sa labas. Pumila sila at maghintay doon para salubungin si Thomas. Kinabahan at masaya si Christopher. Hindi siya pumirma ng kontrata kay Thomas dati, kaya malayo siya sa ibang kumpanya ng alahas. Kapag gumawa ka ng isang maling hakbang, mabibigo ka sa lahat ng paraan. Tila malapit ng mabangkarote ang kanyang kumpanya, ngunit nagkataon na nakatanggap siya ng balita mula kay Jade na payag si Thomas na pumirma sa kanya ng kontrata. Siya ay lubos na masaya. Nakasuot ng profesional na suit, nakatayo si Christopher sa pintuan. Nakatingin siya sa malayo habang inaabangan ang pagdating ni Thomas. Kabanata 180. Matapos maghintay ng mahabang panahon si Christopher sa pintuan, dumating sina Lucas at Jade. Inanyayahan niya sila sa meeting room ng kumpanya nang may paggalang bago niya hiniling sa kanyang sekretarya na maghain ng 2 tasa ng Earl Grey tea. Ang tsaa ay may napakasarap na aroma. Magalang na sinabi ni Christopher, "Welcome, Mr. and Miss Hill. Malaki ang aming kasiyahan na makasama kayong dalawa dito sa Everpeace Jewelry." Umisi si Jade. "Napakasaya mo ngayon. Kapag na-scam ka to the point na bumagsak ang pamilya mo, iniisip ko kung kaya mo pa bang maging sobrang saya." Umigop ng tsaa si Jade at sinabing, "Mr. Mendez, napakabait mo. I'm very close with Thomas, kaya maaari ko lang siyang tawagan para pumunta at pumirma sa kontrata sa iyo. Hindi mo kailangang gawing maganda ang lahat. Sobrang close ni Thomas. Ang sino mang bahagyang nakakaalam tungkol sa pamilya ng Hill ay hindi maniniwala sa gayong kataranteduhan." Naniwala lang si Christopher sa mga kalokohang iyon dahil makitid ang isip at mabagal. Buntong hininga. Kailangan kong gawin itong Randy. Si Thomas ang tagapamahala ng pagbili ng Stellar Jewelers ngayon. Sikat na sikat siya sa industriya, kaya sobrang hirap para sa mga maliliit na karakter na tulad namin na makita siya, magalang niyang sabi. Nakikita ko na ang ibang mga kumpanya ay pumirma ng mga kontrata kay Ginoong Mayo at sila ay nagiging mas mahusay. Ngunit, hindi pa rin maaaring umunlad ang Everpeace Jewelry at tila umuusad pa rin tayo. Hindi ko talaga matiis. Sa kabutihang palad, nakatulong ka sa amin na gawin itong koneksyon, Miss Hill. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin para mag-imbite ng isang malaking tao tulad ni Mr. Mayo. Habang nagsasalita si Christopher, hiniling niya sa kanyang sekretarya na dalhin ang 2 kahon.
Pagkatapos ay binuksan niya ang mga ito upang ipakita ang isang jade na kwintas sa loob ng bawat kahon. Aniya, itong dalawang jade necklace ay pagpapakita ng aking sinseridad. Gusto ko silang ibigay sa inyong dalawa. Nagpalitan ng tingin sina Jade at Lucas at ngumiti. Hindi sila dumating para sa wala. Maaari silang manood ng isang biro at kahit na nakatanggap ng isang malaking regalo. Mayroon bang anumang bagay sa mundo na mas mahusay kaysa dito? Ginoong Mendez, hindi mo kailangan gawin ito. Hindi, wala lang. Kung talagang pumirma ako ng kontrata kay Mr. Mayo, mas maraming benepisyo ang makukuha ko kaysa rito, kaya dapat kong ibigay sa iyo itong munting regalo. Okay, I guess tatanggapin ko na lang. Hindi na nagatubili pa si Jade. Kinuha niya ang jade necklace at agad na isinuot sa leeg niya. Lucas, maganda ba ako sa kwintas na ito? Tanong niya sa kanya. Hindi siya sinagot ni Lucas habang patuloy na pinupuri siya ni Christopher. You look good. Napakaganda mo. Walang sino man ang hindi nagustuhan ang pakikinig sa mga labis na papuri, lalo na ang mga kababaihan. Tinitigan ni Jade si Christopher na parang nakatitig sa baboy. Palihim niyang naisip, kasalanan din ang maging sobrang walang isip. Ang walang isip na tulad mo ay dapat tandaan iyon. Hindi ko lang gustong kunin ang regalo mo, gusto kong panoorin kang mapahiya at mawala ang lahat ng kayamanan mo. Huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo na lang ang iyong sarili sa pagiging mangmang at hindi mo kilala si Thomas. Habang nag-uusap sila, narinig nilang sinabi ng sekretarya, Boss, andito na po si Mr. Thomas Mayo at ang assistant niya. Nagulat si Christopher. Nandito siya. Oh my, dali, lumabas ka at salubungin siya. Huli na, sabi ng sekretarya. Ginoo, papasok na si Mayo. Nandito siya. Nakaramdam ng lungkot si Christopher. Dumating na si Thomas, ngunit hindi niya ito tinanggap sa pasukan. Namiss niya ang pinakamagandang panahon para bigyan si Thomas ng magandang impresyon at ito ay isang bawal. Buti na lang at pinaghandaan pa niya ng husto. Nagayos siya ng red carpet, fresh flowers, at mga tao sa entrance, kaya parang nakabawi na siya. Agad siyang lumabas ng meeting room at nakita niya si Thomas, pati na rin ang kanyang assistant, sabay sulyap. Nakilala niya agad si Thomas.